January 13, 2017, ang 5 taong gulang na si Ashley Zhao ay natutulog sa sahig ng Ang's Restaurant sa Jackson Township, Ohio. Gabi na at sa labas ay malakas ang buhos ng niebe. Ang temperatura ay bumababa na sa 6 degrees Fahrenheit. Ilang saglit pa ay tumawag ang isang lalaki sa 911 para humingi ng tulong. Jackson Township Police. Hi, yes. I need some help. Okay, where are you at? 4924 Portage Street. Hey, what's going on? I can't find my daughter. Ang akala ng lahat, lumabas si Ashley sa back door at naglakad palabas sa gitna ng umuulan ng niebe. Naghanap ang buong komunidad sa gitna ng life-threatening na lamig ng panahon. Pero ang katotohanan ay mas nakakagulat pa sa inakala ng lahat. Hindi umalis si Ashley sa restaurant at mas lalong hindi siya buhay nang mawala siya. Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Okay, how old is she? 5. Just turned 5. Si Ashley Zhao ay isang 5 taong gulang na babae at kakabalik lang galing China kasama ang lola niya. Ang mag-asawang sina Liang Zhao at Mingming Shen ay parehong mga Chinese immigrant na may sariling restaurant sa Jackson Township, Ohio, ang Ang's Restaurant. Simple lang ang buhay nila, trabaho sa restaurant at pag-aalaga sa 2 anak. May kapatid si Ashley na 6 taong gulang. Siya ay walang iba kundi si Jojo, 2 batang Chinese immigrant na lumaki sa Amerika. Pero nananatiling may malalim na koneksyon pa rin sa kultura ng mga magulang. Ang Ang's Restaurant ay pinaniniwala ang kanilang second home dahil maraming oras na ginugol ang pamilyang Zhao doon. Doon natutulog si Ashley habang nagtatrabaho ang mga magulang hanggang gabi. Normal na eksena ito na ang mga bata ay nakahiga sa mga upuan o sa sahig at nakabalot sa kumot habang busy ang mga magulang sa kusina at sa pag-aasikaso ng mga customer. Pero hindi madali ang buhay ng pamilyang Zhao. Tulad ng maraming immigrant families, hirap sila financially. Ang restaurant business ay napaka-demanding. Mahaba ang oras, mababa ang kita, at mas lalong mataas ang stress nito. Si Liang na ama ay nagtatrabaho bilang cook. Si Ming na ina naman ay nag-aasikaso ng customer sa harap. Pagbalik ni Ashley galing China, napansin ng mga kapitbahay na may pagbabago sa ugali ng bata. Mas tahimik na siya, di katulad ng dati, at nakikita nila na minsan ay umiiyak ng walang dahilan. Pero walang nag-isip na may mali na. Sa mata ng lahat, normal lang na nakikita at naiisip na baka na homesick lang ang bata o nahirapang mag-adjust pabalik sa buhay Amerika. Si Mingming Shen naman, ang ina ni Ashley, ay palaging stress. Ayon sa mga witness, madalas siyang galit o madaling magalit lalo na kapag busy sa restaurant. Ang pressure ng immigrant life, ang pag-maintain ng business, ang pag-aalaga sa pamilya, ang cultural adjustment, ang lahat ng ito ay nagdulot ng malaking tensyon sa loob ng tahanan. Ang mga Zhao ay tahimik at private family. Hindi sila masyadong nakikipag-socialize sa mga kapitbahay. Hindi sila sumasali sa community events. Ang tanging pangunahing layunin nila ay kumita ng pera, palaguin ang restaurant upang magbigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. Sa loob ng restaurant, makikita mo ang typical immigrant family dynamics. Ang mga bata ay na-expose sa adult world ng maaga. Nakikita nila ang stress ng mga magulang. Naririnig nila ang mga problema sa negosyo. Naging parte sila ng daily operations kahit na mga bata pa lang. Si Ashley sa edad na 5 ay sanay na sa ganitong setup. Alam niya kung saan matutulog sa restaurant, alam niya ang routine ng mga magulang,
Pero hindi niya alam na ang gabing iyon, January 13, 2017, ay magiging huling gabi na ng kanyang buhay. January 13, 2017, mga 5:00 ng hapon, normal na araw sa Ang's Restaurant. Si Liang Zhao ay nasa kusina, naghahanda ng mga order para sa dinner rush. Si Mingming Shen ay nag-aasikaso ng mga customer sa harap, habang si Ashley at Jojo ay nasa likurang bahagi ng restaurant na naglalaro at nanonood ng kanilang tablet. Mga 7:00 ng gabi, napansin ni Mingming na antok na si Ashley. Inayos niya ang isang makeshift bed sa sahig ng restaurant, mga unan at kumot na ginagamit nila kapag late ang trabaho. Ito ay isang normal routine. Si Ashley ay humiga na nakasuot pa rin ng kanyang casual clothes, pink na t-shirt at itim na leggings. Walang jacket, walang sapatos na di angkop sa lamig ng panahon. Sa labas ng restaurant, makikita ang umuulan na ng malakas na niebe. Ang National Weather Service ay nag-issue ng winter storm warning para sa buong Ohio. Ang predicted low temperature ay 6 na degrees Fahrenheit, isang life-threatening na lamig para sa sinumang maiiwan sa labas. Mag-alas 9 na ng gabi, natapos ang dinner service. Si Liang ay nagsisimula ng maglinis sa kusina. Si Mingming ay nagbilang ng kita sa restaurant at pagkatapos ay nagsara. Chinek nila ang mga bata at sabay na naghanda para sa pag-uwi sa kanilang bahay. Pero nang pumunta si Mingming para gisingin si Ashley, wala na ang bata. Nagpanik agad si Mingming. Tinawag niya si Liang. Hinanap nila si Ashley sa buong restaurant, sa banyo, sa storage areas, sa likod ng mga mesa, wala. Inisip nila na naglakad si Ashley palabas ng restaurant habang busy sila sa trabaho. Agad na tumawag ng 911 si Liang. Ang boses ni Liang sa 911 call na iyon ay halatang kinokontrol ang takot. Pinaliwanag niya sa operator na ang huling oras na nakita niya si Ashley ay bandang alas 4 ng hapon at natutulog ito anya sa sahig. Sa pagkakataong ito, mga 4 na oras na ang nakalipas ay wala na at hindi na matagpuan ang 5 taong gulang na si Ashley. Jackson Township Police. Hi, yes, I need some help. Okay, where are you at? 4924 Portage Street. Hey, what's going on? I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. She just turned 5. Ang 911 operator ay nag-dispatch agad ng police units sa Ang's Restaurant. Ang unang concern ay ang malamig na panahon kung saan baka naglakad nga si Ashley palabas at ito ay mapapabilang sa life-threatening situation sa ganitong lamig. Agad inilabas ang larawan ni Ashley para sa media coverage. Inilabas sa local news outlet sa buong Ohio. 10 minuto pagkatapos ng 911 call, dumating ang unang police unit. Ang officer na si Chef Mark Brink ay nag-interview at kumuha ng karagdagang impormasyon kay Liang at Mingming. Consistent ang kwento nila. Anya, natutulog si Ashley sa restaurant pero wala na ito kung saan siya nakahiga. Agad na pinalawak ang search operation. Ang Jackson Township Police ay tumawag ng backup units na agad na nagbigay alam sa mga neighboring jurisdictions para sa additional manpower. Ang teorya ay simple, 5 taong gulang na batang babae na may suot na pink t-shirts at black leggings. Lumabas sa backdoor ng restaurant at nawala dahil sa tindi ng lamig. Ang bawat segundo ay napakahalaga. Mag-alas 11 na ng gabi na dumating ang mga K9 units. Ang mga search dogs ay nagsimula sa restaurant. Na-pick up ang bakas ng amoy ni Ashley hanggang sa labasan ng building. Pero ang bakas ng amoy ay natapos agad sa parking lot. Ito ay posible dahil sa kapal ng snow na tumakip sa bakas ng amoy. Nag-deploy din ng thermal imaging drones para magsagawa ng aerial search. Ang mga drone ay nag-scan ng mga nearby areas, ang parking lots, ang mga abandoned buildings, ang wooded areas sa likod ng restaurant. Lahat na posibleng hiding spot na pwedeng puntahan ng 5 taong gulang na bata para magtago ay binusisi. Maghahating gabi na nang dumating ang specialized search teams na may cherry picker equipment o boom lifts. Ang mga ito ay ginagamit para ma-access ang mga mataas na bahagi ng mga rooftops, mga tree lines, mga bahaging hindi kayang maabot ng regular ground search. Ang buong Jackson Township community ay nag-mobilize para sa search operation.
Ang mga volunteers ay dumagsa mula sa neighboring towns. May mga local business owners din na nag-provide ng mainit na kape at pagkain para sa search teams. Ang lahat ay nagkaisa sa isang hangarin. Hanapin si Ashley bago pa man siya ma-hypothermia sa brutal na winter weather. Pero habang tumatagal ang search, lalong lumalaki ang pag-aalala ng mga otoridad. Ang panahon ay mas lalong lumalala. Ang snow ay patuloy na bumubuhos. Ang wind chill ay bumababa na sa negative temperatures. Si Liang at Mingming ay nananatili pa rin sa restaurant at nag-aantay ng updates mula sa search teams. Nagbigay din sila ng recent photos ni Ashley, description ng suot niya at lahat ng impormasyong maisip na makakatulong sa paghahanap. Mag-alas 2 na ng umaga, halos mahigit 4 na oras ng extensive search. Walang nahanap na bakas kay Ashley sa labas ng restaurant. Kung kaya't, ang mga otoridad ay bumalik na lamang sa loob ng restaurant building para sa masusing paghahalughog at pagsisiyasat. Mag-alas 3 ng umaga, nagdesisyon ang Jackson Township Police na mag-conduct ng systematic search sa loob ng Ang's restaurant. Hindi na ito search para sa naglalakad na bata. Ito ay paghahanap para sa mga posibleng hiding spots na hindi pa nila nahalughog ng mabuti. Isang detective ang namuno ng indoor search team. Ang protocol nila ay simple pero komprehensibo. Binusisi nila ang bawat posibleng lugar, sulok at masikip na bahagi na pwedeng magtago ang 5 taong gulang na bata. Binusisi ang ilalim ng mesa, sa loob ng mga cabinets, sa likod ng malalaking kagamitan, at pati na ang mga madidilim na sulok. Nagsimula ang search sa main dining area. Systematic ang approach. Iniisa-isa ang bawat mesa. Sinunod ang mga upuan. Sinuri din nila ang ilalim ng mga booth seats sa loob ng mga storage compartments na built-in sa mga furniture. Pero walang nahanap. Sinunod ang kusina naman. Mas komplikado ang paghahanap dito dahil maraming equipment at maraming storage areas. Pinagbuksan nila ang loob ng mga refrigerator units kahit na nakakapangilabot ang maaaring matuklasan. Kailangan kasi nilang ma-rule out lahat. Nag-inspect din sila ng mga large cooking pots, pati na ang mga storage containers. Ang mga freezer units ay naging particular focus ng search team. Kung may foul play na nangyari, posible na doon itinago ang katawan. Pero matapos ang masusing pagsisiyasat sa mga freezer areas, walang nahanap na nakakahinala. Mga alas 4 ng umaga, nag-move ang search team sa back storage areas ng restaurant. Dito, mas maraming posibleng hiding spots, mga supply boxes, cleaning equipment, storage, at mga walk-in freezer compartments. Sa walk-in freezer, nakita ng detective ang isang malaking salt storage box na nakatago sa likurang bahagi. Normal lang ito sa mga restaurant, ginagamit para sa large quantities ng industrial salt na kailangan sa food preparation. Pero sa context ng missing child case, kailangang i-check lahat ng posibleng pagtaguan. Ang namuno ng detective ay bihasa at agad napansin ang access panel sa ceiling ng likod ng storage room. Normal lang ito sa mga commercial buildings. Ito ay access para sa mga electrical wirings, HVAC systems, additional storage space, pero sa context ng missing child case, kailangang i-check lahat ng posibleng lugar. Nag-request ang detective ng hagdan at naging katuwang niya si Officer Chen, isang Chinese-American police officer na nag-volunteer para sa kaso dahil sa language barrier issues. Si Officer Chen ay nagsilbi bilang translator at cultural liaison sa pamamagitan ng mga pulisya at ang pamilyang Zhao. Siya ay nag-assist para ma-access ang ceiling area. Ang initial visual inspection ay walang nakita. Typical lang na ceiling space na may mga kawad ng kuryente at ventilasyon. Pero habang itinuon ng detective ang ilaw ng flashlight sa mas malayong bahagi ng kisame, nakita niya ang isang malaking kahon na hindi dapat nandoon. Isang metal container na mahalin tulad sa isang industrial salt storage na nakatago sa gitna ng ceiling space na hindi kita mula sa access panel. Tumawag agad ang detective ng additional backup. Ang protocol sa ganitong sitwasyon ay strict potential crime scene. Kailangan ng proper documentation na kailangan ng forensic team. Mga alas 5 ng umaga dumating ang crime scene investigators. Nag-set up sila ng proper lighting system para sa ceiling area.
Agad na naghagilap ng mga kakailangang ebidensya at dokumento pati mga pagkuha ng mga litrato bago pa man nila mabuksan ang container. Ang detective at ang senior investigator ay umakyat sa ceiling para sa actual inspection ng container. Nang binuksan ng detective ang takip ng container, nakita nila agad ang kinatatakutan ng lahat. Ang walang buhay na katawan ni Ashley Zhao na nakabaluktot o fetal position at nakatago sa loob ng sold container. Agad ipinatupad ang immediate lockdown ng crime scene. Ang lahat ng personnel ay pinalabas sa restaurant maliban sa mahalagang miyembro ng forensic team. Ang Ang's Restaurant ay naging active crime scene. Pinalibutan ng dilaw na police tape, limitado ang pagpasok at isinailalim sa buong forensic processing. Agad silang tumawag ng medical examiner sa pinangyarihan ng krimen at mabilis naman itong tumugon. Ang preliminary examination ay nagpakita ng malinaw na bakas ng trauma sa ulo ni Ashley. Ito ay blunt force trauma. Hindi ito aksidente at mas lalong hindi ito natural death. Mag-alas 8 ng umaga, January 14, 2017, habang nag-process ang forensic team ng crime scene sa Ang's Restaurant, nasa Jackson Township Police Station naman sina Liang at Ming para sa hiwalay na interrogation. Ang detective mismo ang may hawak ng interogasyon kay Mingming. Ang setup ay karaniwan. Ang silid ay may interrogation table, 2 upuan, at kamera na nakatutok para sa recording. Subalit ang bigat ng hangin sa loob ay hindi na maikakaila sapagkat hindi na ito missing person interview, kundi ito ay isang murder investigation na. Walang emosyon sa mukha ni Mingming. Walang shock, hindi umiiyak, walang grief. Parang alam niya na darating ang pagkakataong ito. Dito na nagsimula ang psychological breakdown ng interrogation. Ang detective na isang bihasang investigator na nakakita na ng maraming murder cases ay nababahala sa kawalan ng emosyon ni Mingming sapagkat ang normal reaksyon ng isang ina na namatayan ng anak ay dapat makikitaan ng labis na hinagpis, pag-iyak, histeria, pero si Mingming ay parang nagkwento lang ng parang walang nangyari. Ang tanong na ito ay direktang pagtutuon, walang paligoy-ligoy at walang dahan-dahang pag-usad ng tensyon. Straight to the point bilang pagkikilala na alam nila ang katotohanan at doon nagsimula ang confession ni Mingming. Ayon sa interrogation transcript, nangyari ang pagpatay sa kanilang apartment at hindi sa restaurant. January 13, mga alas 3 ng hapon, si Ashley ay umiiyak, ayaw kumain, nagkaroon ng tantrum. Si Mingming na sobrang stress sa restaurant operations, nawala ng timpi at nagdilim ang paningin. Ang weapon of choice ay ang sariling kamay ni Mingming. Ayon sa confession, hinawakan niya si Ashley sa buhok, tapos inumpog ang ulo ng bata sa concrete wall ng apartment. Maraming beses hanggang sa hindi na gumalaw si Ashley. Pagkatapos ng insidente, tumawag si Mingming kay Liang. Hindi siya tumawag ng 911. Hindi siya nag-attempt na i-revive si Ashley. Tumawag siya sa asawa niya para tulungan siyang pagtakpan ang krimen. Si Liang ay umuwi sa apartment. Nakita ang walang buhay na katawan ni Ashley at nagdesisyon na dalhin sa restaurant para sa mabusising plano para pagtakpan ang krimen. Kinarga ni Liang ang patay na katawan ni Ashley. Pinasok sa kotse, nag-drive at diretsong pumunta sila sa restaurant. Inilagay ang katawan sa car seat at pagdating sa restaurant ay agad na ilagay nila ang katawan sa back room bago tuluyang nagbukas ng restaurant para sa dinner service. Ito ay isang nakakasuka na eksena. Sino ba kasing mag-aakala na habang abala sila sa pag-aasikaso sa mga customers, ang walang buhay na katawan ng kanilang sariling anak na si Ashley ay nakatago sa isang sold container sa ibabaw ng ceiling. Ang twisted part ng plan ay dinamay pa ang anak nila na si Jojo, ang 6 years old na kapatid ni Ashley, bilang witness sa fake alibi. Tinuruan nila si Jojo na sabihing nakita nila
nila anya si Ashley na natutulog sa restaurant. Ginawang kasabwat ang inosenteng bata para sa murder cover-up. Sa kabilang interrogation room, ang isang detective ay umupo at sinimulan ang interrogation kay Liang Zhao. Consistent ang kwento nila. Si Mingming ang pumatay, samantalang si Liang ang tumulong para pagtakpan ang krimen. Pero ang emotional response ni Liang ay kaiba. Si Liang ay umiiyak habang kinukwestiyon sa interrogation room. Nagpakita siya ng pagsisisi, pagkabagabag at guilt. Pero hindi niya na-deny ng involvement niya sa cover-up. Nag-admit siya na dinala niya ang katawan sa restaurant at itinago ito sa isang sold container at inakyat sa ceiling at iniwan lang doon. February 2017, ang Stark County Prosecutor's Office ay nagsampa ng formal na kaso laban kina Mingming Shen at Liang Zhao. Ang mga kasong isinampa kay Mingming ay aggravated murder, 2 counts of endangering children, obstructing justice, tampering with evidence, at gross abuse of a corpse. Kay Liang naman ay 2 counts of endangering children, obstructing justice, tampering with evidence, at gross abuse of a corpse. Ang aggravated murder charge kay Mingming ay may potential death penalty. Sa Ohio, ang pagpatay sa wala pang 13 years old ay direktang kinilala at maituring na aggravated murder. Pero ang defense team ni Mingming ay nag-negotiate agad para sa plea deal. Si Richard Drucker, ang public defender ni Mingming, ay nanindigang ikinatuwiran ng kaso ng insidente ay involuntary manslaughter, hindi premeditated murder. Ayon sa defense, ang pag-untog ni Mingming kay Ashley sa sahig ay resulta lamang ng isang momentary loss of control o pagdilim ng paningin at hindi planadong pagpatay. Pinagtuunan at binigyang diin din ang cultural stress, financial pressure at mental health issues ni Mingming. Ang prosecution naman na pinamumunuan ni John Ferrero ay mariing iginiit ang murder charge. Ang ebidensya ay malinaw. Ang pagkakaroon ng multiple blunt force trauma sa ulo ni Ashley, detalyadong cover-up scheme at lantadang kawalan ng anumang pagsisisi sa gitna ng interrogation. Hindi ito aksidente. Ito ay deliberate act ng violence o sinadyang paggamit ng dahas laban sa walang kamuwang-muwang na bata. Ang autopsy report ng the Coroner's Office and Pathologist ng Stark County ay nagbigay ng napakahalagang forensic evidence. Si Ashley ay namatay dahil sa malalang pinsala sa utak, dulot ng paulit-ulit na pag-umpog ng ulo sa konkretong sahig. Ang pinsala ay consistent sa paulit-ulit na pag-slam o slamming motion at hindi sa isang aksidenteng pagkahulog. Kinumpirma din ang mga nakitang defensive wounds sa mga kamay ni Ashley na isang indikasyon na sinubukan niyang lumaban bago mamatay. The pattern of injuries suggests sustained abuse. Yan ang sabi ni pathologist sa court testimony. This child suffered multiple traumatic impacts to the head area. The severity and location of the injuries are inconsistent with accidental trauma. Ang forensic evidence mula sa crime scene ay nagpatibay sa argumento ng prosecution. Ang blood spatter analysis sa apartment ay naglantad ng karahasan na naganap sa loob ng living room area. Samantala, ang DNA evidence sa salt container ay tuluyang nagkumpirma na doon nga itinago ang katawan ni Ashley sa loob ng ilang oras. March 2017, nagsimula ang plea negotiations. Ang defense team ni Mingming ay nag-offer ng guilty plea sa mas mababang sakdal ng involuntary manslaughter, kapalit ng panghabang buhay na sentensya na walang parole. Noong una ay tinanggihan ito ng prosecution, ngunit kalaunan ay pumayag din sila upang matiyak ang siguradong pagkakapiit nito ng akusado at maiwasan ang mahabang proseso ng paglilitis. Si Liang Zhao ay buong pusong nakipagtulungan sa prosekusyon. Pumayag siyang maging testigo laban sa sariling asawa kapalit ang mas mababang sentensya. Ang desisyong ito ay nagdulot ng malaking lamat sa kanilang pamilya pero kinailangan para sa pagkamit ng hustisya. Ang plea hearing ni Mingming ay nangyari sa Stark County Common Pleas Court na pinamumunuan ni Judge Patricia Cosgrove. Sa loob ng courtroom ay puno ng media, membro ng komunidad at child advocacy groups. Ang kaso ay naging simbolo ng child abuse awareness sa Ohio.
Si Mingming ay nasentensyahan ng 22 years na pagkakulong sa Ohio Reformatory for Women at pag natapos na niyang pagsilbihan ang sentensya, siya ay hand over sa immigrations para sa deportation proceedings pabalik sa China. Si Liang Zhao ay nasentensyahan ng 12 years sa Mansfield Correctional Institution. Ang mas mababang sentensya ay naugnay sa kanyang taus-pusong pakikipagtulungan sa prosecution at ang assessment na nagpapakita na siya ay secondary participant lamang sa krimen. Ang sentencing hearing ay naging emotional moment para sa Jackson Township community. Maraming residente ang sumali para magpakita ng suporta kay Ashley at para masiguro na makakuha ng hustisya ang bata. Ang kaso ni Ashley ay nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin mabigyan ng kasagutan. Paano nakalusot ang abuse sa mata ng komunidad? Bakit walang nag-report ng suspicious behavior? May mga warning signs ba na ma-overlook ng mga kapitbahay, ng mga teachers, ng mga social workers? Ang child abuse expert ay nag-point out ng ilang red flags na dapat sana ay nakita. Si Ashley ay kakabalik lang galing China. Nagpakita ng behavioral changes, mas tahimik, umiiyak ng walang dahilan, withdrawn sa mga social interactions. Ang mga ganitong signs ay common indicators ng trauma o abuse sa mga bata. Pero ang realidad ay mas komplikado. Ang pamilyang Zhao ay masyadong private family na hindi masyadong nakikipag-interact sa community. Walang regular school attendance si Ashley dahil bago pa lamang siyang nakabalik sa Amerika. Walang consistent adult supervision maliban sa mga magulang. Ang cultural factors ay naging barrier din sa detection ng abuse. Sa maraming Asian cultures, ang family privacy ay highly valued. Ang concept ng saving face ay nag-prevent sa mga family members na humingi ng tulong o mag-report ng domestic problems. Ang mga kapitbahay ay hesitant na mag-interfere sa family matters kahit na may suspicion sila. Naging hadlang din ang usapan sa immigration status sa kasong ito. Maraming pamilyang dayuhan ang namumuhay sa takot na mapatalsik sa bansa. Kaya naman iniiwasan nilang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Ang ganitong kawalan ng tiwala sa gobyerno ay nagiging pader na humaharang sa mga pamilyang nasa panganib para makakuha ng kaukulang tulong at proteksyon. Ang Jackson Township Police ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa kanilang naging tugon sa kaso. Bagamat makatwiran ng unang hinala na lumabas si Ashley dahil sa matinding lamig at nataranta ang mga magulang, binigyang diin ng trahedyang ito ang kahalagahan ng pagsisiyasat sa lahat ng anggulo, kabilang na ang posibleng pagkakasangkot ng sariling pamilya sa mga missing person cases. Ang Department of Children and Family Services ay nagpatupad din ng mga bagong protokol para sa mga pamilyang itinuturing na high risk. Ang mga caseworker ay sinanay upang tukuyin ang mga cultural barrier at maghatid ng mga serbisyong sensitibo sa kultura ng mga immigrant community. Si Jojo, ang nakababatang kapatid ni Ashley, ay naging sentro ng mga child protection effort. Ang 6 na taong gulang na bata ay pansamantalang dinala sa foster care habang sumasailalim sa masusing psychological evaluation. Ang trauma ng pagkasaksi sa pagtatakip sa krimen at ang pagpilit sa kanya na maging bahagi ng huwad na alibay ay nangangailangan ng espesyal na therapy. Ang mga child psychologists ay nakipagtulungan kay Jojo upang matugunan ang kanyang malalim at masalimuot na trauma. Hindi lamang siya nawala ng kapatid, kundi nalantad din siya sa karahasan at pinuwersang magsinungaling sa mga otoridad. Ang kanyang pagaling ay isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng patuloy na suporta mula sa mga eksperto. Ang Ang's Restaurant ay tuluyang isinira matapos ang karumaldumal na krimen. Ang gusali ay nagsilbing simbolo ng trahedya sa Jackson Township. Kalaunan, giniba ang estruktura at ginawang Memorial Park bilang pag-aalala kay Ashley. Ang kaso ay nagmulat na malawakang diskusyon sa komunidad tungkol sa proteksyon ng bata at pag-iwas sa pang-aabuso. Ang mga lokal na paaralan ay nagpatupad ng mandatory reporting training para sa lahat ng kawani. Samantala, ang mga healthcare provider naman ay binigyan ng karagdagang kaalaman sa pagtukoy ng mga palatandaan ng child abuse sa loob ng iba't ibang kultura. Si Ashley Zhao ay namatay sa edad na 5, biktima ng karahasan mula sa mga taong dapat sana ay nagprotekta sa kanya.
Ang kanyang kwento ay nagsilbing mitsa ng mga reforma sa child protection system at nagbigay inspirasyon sa komunidad na maging mas mulat sa pag-iwas sa pang-aabuso. Ang legacy ni Ashley ay hindi lamang ang katarungang nakamit sa hukuman kundi ang mga buhay na nailigtas dahil sa mas mataas na antas ng pagbabantay ng ating komunidad.